Kasi dito sa poster at sa title ng show niyo, The Aces, you are role-playing as royalty, maybe as artist, ano, and tama naman, because you've proven so much, even si Jonah and Darren at such a short period of time. Ang gusto ko lang malaman, kasi kanina like I was watching all of you come in, so nakikita namin yung kami media, nakikita namin kahit yung mga times na hindi pa kayo kakanta, nakikita namin pag binaba nyo na yung mic nyo, and all these years, you've remained so humble. And it's really mind-boggling how you do it, given your achievements. Like, okay, I'll start with Jonah. Like, Jonah, ikaw, nagkaroon ka din naman ng time, especially nung lumipat ka sa ABS, na may mga nagtanong sa'yo, will she measure up with the other singers sa ABS? And of course, you've proven yourself to do that. Pero pag mga ganong panahon, how do you remain humble? How do you remain humble? Maraming factors po. Isa na doon is yung tao po na nakapaligid sa'yo. Of course, kung sila po yung mga tao na mature and also humble din po, kahit gaano sila din ka-successful or sabihin natin na may pera, but still, nandun pa rin po yung puso nila and yung mindset po nila na to always keep your feet on the ground, sabi nga po, di ba? So, malaking bagay po talaga yun yung meron kang mga tao sa paligid na yun po yung nakakapagpa-remind sa'yo na kahit anong achievements pa yung makuha mo or marating mo, wag mong ipagmamayabang. Kumbaga, let other people praise you. Para hindi po ikaw mismo yung magbubuhat ng sarili mong bangko. And another thing is, syempre nagsimula din naman po ako sa bottom. So alam ko din po yung pakiramdam ng nag-uumpisa na hindi po masyadong pinapansin. Hindi pinapansin or hindi binavalue. So, dala-dala ko pa rin po yun hanggang ngayon para po i-remind yung sarili ko na dito ka rin nag-umpisa sa ilalim. So, yun po yung mga bagay na nakakapagpaalala sa akin kung bakit dapat wag po tayong magmayabang or dapat maging mapagkumbaba. And also, I think the biggest factor po para sa akin is yung faith po. Siyempre kung meron pong foundation na yung faith natin kay Lord, naniniwala po kasi ako na lahat ng bagay dito sa mundo, nakikita or hindi nakikita, galing po sa Kanya. So, hindi po natin yung pag-aari. And once nagmayabang po tayo or naging hambog po tayo, anytime po, pwede niyang bawiin sa atin yung talent na ibigay niya sa atin or yung lahat ng riches and kumagagaan sa buhay, pwede po niyang bawiin lahat yon at mawala sa atin. So, binigyan po niya tayo ng mga ganung bagay dito sa mundo to take care of those things, kumbaga pagyamanin natin. So, yun po yung nasa isip ko kung bakit siguro kahit may mga na-achieve po tayo mga bagay-bagay, ganun pa rin po yung natin. Kumbaga, ano tawag doon? Mindset. Yung disposition sa po. Yes. Kasi more than a comment, more than a question, it's an observation from Jojo Panaligan. You guys have remained humble all these years despite of yung mga accomplishments, achievements nyo. Individually, tama, Jo, no? So, siguro thank you talaga, Jo, for that. Thank you. Even kay Lani naman. I remember there was a time nung pumasok ka sa kabilang variety show. I think ikaw yung pinakahuling pumasok na female singer doon. And of course, yung mga loyal doon sa ibang female singers doon, syempre, they were protective of their idols. And yet, you never said anything bad about them. You never reasserted your talent. Ako'y magaling din ako. Bakit niyo ako ginaganito? And through the years, you've maintained that. Again, how do you remain humble? Actually, pareho din naman na sasagot ko dun sa sinagot ni Jonah. Kung ano yung meron tayo, yun yung, kumbaga, binistow sa'yo na talento o gift. I call it a gift. It's a gift.
bawat isa sa atin binibigyan ng kani-kaniyang mga gift. Para sa akin, di ba pag yung gift na yon binigay sa'yo, tanggapin mo, minsan nga lang, yun na sinabi mo na maaring mabawi. So, yun yung iniisip ko talaga na binigay sa'yo ito, pangalagaan mo, ibahagi mo din sa ibang tao, kasi nga, mahirap eh. Parang kasing parang kapag nabulilyaso, maaaring talagang mawala sa'yo eh. Yung old saying na sinasabi nga nila, kung paano mo gusto kang itrato, ganun din ang dapat itrato sa ibang tao. Malaking tao ito o maliit na tao, bigyan mo ng panayong atensyon o parehong pakikitungo. So, mahirap magyabang, mahirap magmalaki, mahirap kasi yun na nga, pwedeng mawala ito sa'yo in a blink of an eye. Yun lang. Yung kay Darren naman, Darren, we watched you grow up. Actually, madami sa amin nag-root for you when you were starting sa contest. And even pag napapanood ka namin sa variety shows na ba may kaduan ka, I remember you sometimes even help other artists, nakakalimutan nila yung lyrics nila, or when they miss their cues, sinasalubay namin, hindi na papansin namin lahat. Sometimes, pero alam mo, may sinasabi sila na good guys finish last, pero parang ikaw parang patutunayan mong hindi totoo yun. Totoo ba? Parang po sa akin, yun nga po, hindi naman po ako nanalo sa The Voice Kids, pero I'd say I'm very blessed to have everything that I have now and everything that's going on. And yun nga po, katulad po ng sinabi ni Ate John and ni Miss Lani, mahirap magyabang kasi in this industry, anyone can replace you at any moment. You know, you always have to keep proving yourself every day, and that should be your mindset to stay humble. And that's one thing my parents have always told me growing up, is to always stay humble. Be nice even to the people, yung mga, start with kahit yung guard nyo lang sa bahay, ganun, up to, syempre po yung mga bosses. You should all treat them equally. And ayun po, I'm just very thankful for everything. Pero last question, magkakaroon din ako na kahit halimbawa may nag-comments ka from fans through the years, talagang you don't even defend yourself or you don't. What is your mindset when people try to bring you down? When people try to bring me down, well, that's another thing po na, yun nga po, naysayers will always naysay, bashers will always bash, and haters will always hate you until they get what they want from you for their own contentment, and until you say what they want to hear from you. So that's just something that doesn't really bother me. It's not something that I pay attention to both. And the bashers, their comments to me are funny. And yeah, that's one thing that my parents, nawiwirdohan po sila sa akin, bakit? We know you're so chill about it, pero you should sometimes naman talaga not pay attention to it, but sometimes comments will get to you, and that rarely happens naman po. For me, opo, syempre sa bashers, pero as long as you know that what they're saying isn't true, as long as you know who you are at the end of the day, it won't really affect you. And as long as you have positive people surrounding you all the time, telling you, reminding you why you're here every day, and doing what you love. So that really helps at the end of the day po, yun. Iba talaga, upbringing sa batang ito. I'm so proud of you na, Darren. Ako nga hindi naman sikat, may basher, sila pa kaya. Hello. Kasi matagal ko nakakilala si Darren at si Jonah. When? Ay, taray, English kasi. Kailan nyo nararamdaman na dapat kayong mag-stop huminto? When you feel that you're being burned from work, burn out. O di ikaw na sige.
napagod na kayo or ayaw tuloy? Yung mga ganon, yung saturated kayo. In a particular performance or in general as a In performer? general. Kasi diba, ang mga artista kasi, mga singers, parang hindi sila tumitigil hanggang may pera. Alam niyo yun, dahil meron kayong mga pangangailangan, mga papatay ka ng bahay, meron kayong kinabukasan, mga ganon, diba? Ako ba yun? Parang ikaw yun. Oo, ganon. Di ba, ang dami na kasing natetegi dahil sa pagiging overwork, di ba? So, Oo, kasi yung ko namang i-relate kay, kay Chocolate. Pero kasi may mga na... did it ever cross your mind? Oo, ganon, di ba? Jonah, Na kinakailangan yung hindi ka nanalo, pero todo naman ang gigs mo, ang success mo, double platinum, I don't know. Did it ever cross your mind na huminto? And to take a rest? There are times po talaga in this industry that you will get overwhelmed sa lahat po ng mga nangyayari sa'yo. And sa lahat ng... minsan, nakailang gigs tayo sa isang araw po eh. So, yung nagpapagod, that's part of being an artist po eh. Tsaka kahit sino naman po, even if you aren't a singer or an artista, mga normal people of jobs napapagod din po. And for me, stopping, syempre po nung di ako nanalo, inisip po namin na bumalik na lang sa Canada and continue my studies, pero I stayed here. This is what's happening now. And I guess to stop, not really stop po, but to just take little breaks, katulad po ng I took a vacation in Canada in January and February for 3 weeks in each month, just to kind of refresh and just kind of spend more time with my family po, syempre. And it really helps, I guess, to kind of cleanse your system sa lahat po ng mga nangyayari sa industry as well. Yun po. Nakakapahinga naman. Oo nga. Ikaw, Lani, meron mong pagkakataon na ang tawag yung... Yun nga. Yung actually question. Yung naiyak ka na, tapos parang hindi mo na kaya, tapos magpapahinga ka muna, mga ganon. Oo, yung actually nga yung question mo parang more para sa akin kasi itong mga to bata pa. Di ba parang, kumbaga nasa prime talaga sila ng ano, and I don't think anytime soon mag-stop sila. Yung question mo nga parang more para sa akin. Kasi, of course, siguro naman hindi limit sa inyong kaalaman na 50 na ako, no? Ay, talaga? Diyos! Diyos ka dyan. Hindi ba sinisira? Yun nga, so, sa totoo lang, kasi nung 2003, yun yung nag-usap na talaga kami ng mag-asawa na magmamigrate kami in 2003. Yung 2003, ang last kong concert noon ay sa PICC. And then the following year, 2004, yun na yung nag-migrate kami. Kasi talagang nag-decide na kami na okay na ako na, you know, na-experience ko na ang pagiging isang singer. At na-experience ko na ang mga kalakaran sa industriya ng musika. So para sa akin, okay na yun. Kasi to begin with, hindi ko naman talaga akalain na magiging singer ako. Sagutin mo nga yun. Wala pa akong pera. Ayan! Pang-load? Oo. Yan. Nasa sobre na ka. Yes. So, sa totoo lang, kasi nga, after nasa Vegas na kami, no? Tapos, pala, hindi rin pala. Akala ko, yun na yung time na, okay na. I'll stay away from the limelight sa Philippines. Kasi yung way ko na paano mag-escape na sa Amerika na ako. Kala ko talagang iba na yung gagawin ko doon. Pero hindi, talagang sinusundan pa rin. Alam mo yun? Yung ka-billboard ka pa sa street. Oo. That's the same thing. Oo, diba? So, trabaho na naman. Pero ngayon, sabi ko nga, hindi ko na talaga hello. So, asa ka ba? Sabi ko naman, mamaya na. Ano ba? Diyos. Seriously, bakit? Bakit ano naman? Pasugot ko sa iba. Okay. So, anyway, highway. Kino-consider ko yung sarili ko na, parang semi-retired
retired na nga talaga. Kasi, from Las Vegas, kasi 5 times a week ang trabaho ko doon, di ba? Every single day, talagang kanta, as in raw singing, walang help ng electronic, talagang boses kong boses doon. Kaya talagang ubusan ng boses doon. Every day, sayaw, naksayaw. So, doon talagang nagpahinga na ako na sabi ko, okay na to, ayoko na muna. At talagang kung ano lang yung meron darating, yun yung tatanggapin ko. Pero iba yung nangyari eh. Sabi nga nila, semi-retired ba yun na napakarami mong ginagawa? Pero yung sa question mo, kailan kaya yun? Sa totoo lang, hindi minsan natin nalalaman kung kailan darating yung panahon na yun na eto na ba talaga yun? Eto na ba yung titigil ka na? Ang hirap i-assess. Palagi ko naman, pag 70 years old na ako, talaga titigil na talaga ako nun. Wala na sigurong gustong kumuha sa isang kulubot, di ba? Pero kung para sa akin, bago dumating yon na wala nang kumukuha sa'yo, bago dumating yun, titigil na talaga ako, di ba? So, pag natayo na nga yung mga Kasi dapat itayo. Oo, dapat itayo. Eh si Jonah kasi ratsada rin to, mga birit-birit. Oo, kasi when she moved sa ABS-CBN 2 years ago, ilang years ago na? 2016 po. So, parang 3 years this 3 year. years going. 3 years na There's po. no slowing down. Opo, actually po. Yun din, parang katulad po ng sinabi ni Miss Lani, parang wala din po sa system ko yung tumigil. Kasi, although dati po, may mga naiisip din po ako na, what if mag-switch ako ng career, what if ganito gawin ko, hindi na ako. Parang current stage of buhay. Minsan din po, napapaisip din po, kung alam bakit pumapasok sa isip ko yung mga ganong klaseng ideas. E naisip ko naman po, saan man ako pupunta? Eh, hanggang sa na-realize ko po talaga, nag-internalize ko talaga ako na, ito po kasi yung gift na binigay sa akin ng Panginoon. So, kung hindi ko po gagamitin sa wastong pamamaraan, parang tinatapon ko po yung gift na binigay niya. Dito po ako nilagay sa lugar na to. So, parang ito din po yung way of serving ko to Him and to other people. Kaya po itutuloy-tuloy ko lang din po. Although syempre may times talaga na kapag dire-diretso nga po yung trabaho, minsan madaling araw ka uuwi from a gig out of town. And then sa morning, kailangan mo naman po bumangon agad. Mayroong isang instance po na parang umiyak na lang din po ako pag-isip kasi gusto ko po matulog. Gusto ko po magpahinga sana, kaya lang may next po na trabaho na ulit na hindi pwedeng i-cancel. So, may iyak ka na lang po talaga. Parang katulad ng mga artista din po pala na kapag dire-diretso rin po yung taping sila yung mga trabaho, naiiyak na rin sila. Parang baliw na po, diba? Pero, na-realize mo na dito tayo nilagay sa lugar na to. And you have to embrace it kasi ito po yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. This is my way to serve. Kaya po, tuloy-tuloy lang din po ako. And siguro nga po, katulad sinabi ni Miss Dani sa Lucia, hindi din po natin masasabi kung kailan nga po tayo titigil. So, kung ano na lang din po yung ng panahon, pwede po, kung may gusto pa pong makinig sa amin, kumanta, of course, pa rin po kami, magtutuloy-tuloy lang po. Thank you. Thank you. One question lang. Last question Yes. Ewan ko kung natanong na sa'yo, how do you feel dun sa may parang malicious intriga about you, na kesyo, na-pregi ka na. Ewan ko nakarating sa'yo yun. Opo, nakarating po sa akin. Siyempre po, unang-una, natawa lang po talaga ako. Kasi alam ko naman po na walang katotohanan yun eh. And Hindi ka naman nawala, ever, di ba? yeah, tsaka po, basta nakakatawa po siya kasi every time pupunta ako ng ABS, pasok ako sa Star Music or kung saan mga offices man doon, sinasabi nila, ganun, sinasabi nila. Tapos ang nakakatawa pa po, ako pa yung last na nakaalam. Kasi nga po, hindi ako masyadong hindi ako yung unang taong nakakaalam ng mga chismis. Sila po yung unang nakakaalam. Tapos nung sinabi nila sa akin, natawa na lang po ako. Tapos parang pag binibiro po nila ako sa gano'n, sinasakyan ko na lang din po. Kasi ano lumabas doon? Parang driver Oo, something. yung ganun ba? Ano reaction about that? Nililing ka pa. Ano ba yan? Nakakatawa po
talaga. Kasi, ano po May driver ka ba? Dati po may driver Ngayon po wala kami. na. Ngayon po wala na. Ikaw na nagdadrive. Po? Ikaw ang nagdadrive. Opo, either ako po or si manager ko kasi minsan madadali lang naman po yung mga lakad. So bakit may ganun ka-wild na sa tingin mo? Na-intriga about? Saan galing? Hindi ko po alam. Baka, I don't know, somehow thankful po ako na nagawan po ako ng May chismis. gumagawa kasi- ng inventong chismis Opo, at sa'yo. least for him or for her, kung sino po yung gumawa, at least para sa kanya parang relevant ako pag-usapan. So, thankful somehow na napansin ako. Pero nakakatawa po talaga kasi wala naman pong basis talaga. Kasi minsan po, di ba, pag may mga chismis, kumbaga merong usok na panggagalingan. correct. Pero ito, Wala at naman all. po talaga. Pero question, Yes po. pag nabuntis ka, hindi mo natato? O hindi po, syempre po. Kasi parang ang hirap naman po nun na nagtatago, nagsisikreto. Parang basta mahirap po, mahirap mamuhay ng gano'n. Yun po. So kayo wala kang boyfriend? Wala pa rin po. Ikaw na nag-trending. Wala pa rin. Magdo-decade na po. Ikaw na Kaya magdo-decade nag-trending na yung rin po. pagbaliktad